RMN Manila Extra Large sa balita at komentaryo, Extra Large sa tugtugan at Extra Large sa serbisyo publiko. At mga kasama, oras ho natin 10:08 ng umaga. Samantala sa mga oras na ito ay puntahan po natin yung inyong inaabangan na programa every Sunday morning. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita, kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DCXL 558 ng boses. Pananaw sa loob ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. At syempre mga kasama live mula sa RMN Guadalupe, Philippines. Sapagkat Mahal Kita. Ako si Radyoman Lourdes Escaros. Dinggin ng boses, pananaw sa loobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat Mahal Kita. Mga kababayan ho namin sa iba't ibang panig ng mundo, puntahan po natin ang RMN New York, USA. Sapagkat Mahal Kita. Don Lino, good morning, happy Sunday, good evening dyan sa US of A. Magandang umaga sa iyo, Miss Lourdes Escaros, at sa lahat ng sumusubaybay dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. At sa inyo po rito sa Amerika, ating mga kababayang Pinoy, marami tayong bit-bit na nakasingit sa bayong. Kasi may controversy na naman ngayon. Hindi na matapos ang controversy dito sa Amerika. Pero anyway, on the lighter side, hindi na tayo makaiwas sa init na sinasabi ng mga umuwi riyan. Talaga bang mainit ang panahon dyan sa inyo ngayon? Hindi naman. Kadideklara pa lang ng pag-asa na dry season or summer na last 2 days ago. Though nararamdaman na ho natin na mainit, talagang pinagpapawisan na kami, pero hindi naman ganun kainit talaga. Siguro abangan natin in a mid-April, Don Lino. That's right, oo. Pero yung mga magagandang dilag natin dyan, na katulad mo, pwede nang pumunta sa Boracay at sa beach. Sabay na siya, Don Lino, sa Lent, di ba? Nasa April 18 yata, kung di ako nagkakamali, Lent week. That's right. That's right, oo. Yung Good Friday, wala tayong palatuntunan noon hanggang Sunday, Easter, kaya medyo pahinga tayo. Sa mahigit na kulang-kulang 30 taon na ang palatuntunan ito, Lourdes, Biyernes lang tayo nagkakaroon ng pahinga. At that's in observance of the Christendom, ang Biyernes Santo. At any rate, mamaya meron ako itatanong sa iyo tungkol doon sa ating mga kawawang mga, alam mo na displace sa Tagalog sabihin na lang natin na mahihirap, napipilitang magpalimos, at gusto ko ipaliwanag mo rito yan nang naiintindihan ng mga nandito na mga nagbabalik bayan. Okay? Pero at any rate, kailangan humagunot muna tayo sapagkat maganda ang naging resulta ng kahindik-hindik na hinihintay ng Amerika na 2 taon na kinonsumisyon
ginalit, pinulaan si Pangulong Trump na siya ay under investigation ng Special Counsel. Kaya sinasabi niya malaking kabalbalan niya na ako ay ahente ng Russia, kaya ako nanalo in 2016. Yun ang tinatawag na Russian collusion. Now, yesterday here in the United States, sinara na yung investigasyon ni dating FBI Director Robert Mueller, you see. At sinabi niya na walang indictment, walang Russian collusion na nakatuon sa Pangulo ng Amerika. Kaya nag-init ang ulo ng mga buong Democrats. Kasi Republican itong si Trump. Kaya i-break muna natin ito sa mga hindi pa nakakaalam, sapagkat sariwang-sariwa ito, kahapon lang ito, binanatan ng mga media rito, at dyan sa inyo Sabado, sapagkat 12 hours ang ating pagitan. Anyway, narito ang balitang yan. Special Counsel Robert Mueller turned over his highly anticipated report to the Justice Department on Russia's role in the 2016 election and whether President Trump's campaign colluded with Moscow. In a letter to lawmakers, Attorney General William Barr said Mueller had concluded the probe and that he will now review the report. Barr will then consult the Deputy Attorney General and Mueller to determine what information can be released to the public. A senior Justice Department official on Friday said Mueller is not recommending any further indictments. Russia has long denied interfering in the 2016 election, while Trump has frequently blasted the probe as a witch hunt. The entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion. Now, with Mueller closing up shop, The country needs a credible resolution to these issues. with Special Counsel Robert Mueller's highly anticipated report on the Russia probe now in the hands of the Justice Department, Democrats in Congress are gearing up to get their hands on it from Attorney General William Barr. Si Attorney General William Barr, yan ang independiente na kumbaga sa mga abogado dito sa Amerika na naglilingkod sa Justice Department. Siya ang pinuno niyan. Bagamat siya pwedeng sisantihin ng Pangulo ng Amerika na hindi ginawa ni President Trump dun sa nakaraan na si Jeff Sessions, at hindi rin niya sinisante yung nag-iimbestiga sa kanya ng 2 taon na si Robert Mueller, kundi sinasabi lang niya doon sa mga ngawa ng mga network, lalo na ang CNN and MSNBC, you know, ngayon, lalo silang binibira ngayon ni Trump sapagkat kinain nilang lahat ang kanilang mga inilalabas sa kanilang mga cable na napapanood sa buong daigdig. Ngayon, yung mga medyo mapupurol lang ulo, sinasabi, nababasa ko sa Facebook, na Don Lino at nagtatanong pa sa akin, Don Lino, may impeach ba? Makukulong ba si Donald Trump dahil siya pala ay ahente na kakampi ng Russia kaya siya nanalo? Ulul! Pardon my friends, narito si Trump. You have an agenda. You're CNN. You're fake news. You have an agenda. You're CNN. You're fake news. You have an agenda. You're CNN. You're fake news. Kaya kahapon, you know, lahat ng commentators, halos lahat, siguro mga 80 o 90% ng CNN at ng MSNBC, aba, nagulat kami. Nilamon nila yung mga sinabi nila. Sinasabi lang naman natin yun na kung siya ay guilty, ay mapaparusahan siya, makukulong siya, o kaya mai-impeach siya. Yun araw-araw ang kanilang pinag-uusapan dito. Ginalit nila ng ginalit ang buong Amerika na hindi nilalabas sa inyong mga pahayagan. Kaya ang buong daigdig, lalo na ang Asia, bulag. Kaya yan ngayon.
Ulitin natin, napakahalaga nito. Itong Russian collusion nito. Tapos na. Wala nang investigasyon at walang i-indict. Ibig sabihin, wala nang ipoprosecute pang iba si Robert Mueller. Meron siyang pinrosecute. Yung personal attorney dati ni Donald Trump na gumawa siya ng sarili niyang kabalbalan, hindi nagbayad ng income taxes sa Internal Revenue Service at sa iba pang mga kalokohan na ginawa niya, kaya siya ikinulong. Pero walang kinalaman yung kay Trump. Pero sinasabi ng ibang mga commentators, lalo na sa MSNBC, hindi, kasabot niya si Trump. Kailangan niya ikulong yan. Mga hudas na mga yan talaga. Special Counsel Robert Mueller turned over his highly anticipated report to the Justice Department on Russia's role in the 2016 election and whether President Trump's campaign colluded with Moscow. In a letter to lawmakers, Attorney General William Barr said Mueller had concluded the probe and that he will now review the report. Barr will then consult the Deputy Attorney General and Mueller to determine what information can be released to the public. A senior Justice Department official on Friday said Mueller is not recommending any further indictments. Russia has long denied interfering in the 2016 election, while Trump has frequently blasted the probe as a witch hunt. The entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion. Now, with Mueller closing up shop, The country needs a credible resolution to these issues. with Special Counsel Robert Mueller's highly anticipated report on the Russia probe now in the hands of the Justice Department, Democrats in Congress are gearing up to get their hands on it from Attorney General William Barr. Ngayon, itong mga grupo ni Barack Obama na mga talunan, okay, Hillary, Clinton, siyempre nagsisiklab ngayon dahil hindi nila sukat akalain na itong si Robert Mueller na naging FBI director dito sa Amerika, hindi siya papasok sa politika. Although, panat ng panat si Trump sa kanya. Na panay kalokohan niya, inaaksaya mo. We already spent $50 million. $50 million in 2 years. Taxpayers money. Kami, pera namin yan. Ilan yung brigada niya ng mga investigadors. At lumabas na may mga hudas sa Federal Bureau of Investigation. Nagalit kay Trump. At yung isa may babae pa. Okay? Si struck. Guruin mo yun, ang taas na pinuno ng Federal Bureau of Investigation. And we regard the FBI as the vanguard ng paglaban sa mga kriminal dito sa Amerika at sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero yung struck na yon, ginawang mistress yung isang ahente na magandang babaeng FBI. Pareho ngayon silang iniimbestigahan. At yung McCabe, palagay ko dire-diretso yun sa kulungan. Nasira ang kredibilidad ng FBI nang dahil dyan sa mga ulol na yan. I know, I have friends in the Federal Bureau of Investigation. Mga highly educated dyan. Kagalang-galang yung mga yan. Hindi basta-basta kolehiyo ang mga pinanggalingan yan. Yan ay pinadadala sa Quantico or Quantico dyan sa Washington, D.C. Talagang bago sila gumraduate dyan. My goodness. At may mga naipapadala riyan na mga nasa sa inyong NBI, PNP, nakakarating sa Quantico. Alam nila yan. Dalawa kasi yung training facilities na yan. Yung tinatawag na The Farm, yun ang CIA training grounds. I cannot tell you exactly where it is. Pero itong FBI sa Quantico, ang spelling nun, Quantico. Pag gumraduate sa Quantico, yun, magiging FBI na. My goodness, mga accountants yan.
doktor, engineers. Hindi basta-basta high school graduate yan. Nahaluan ng politika dahil kay Obama You know? Kaya ginanon si Trump. Biro mo pinagbalakan na ipakulong ang presidente ng Amerika? Sila nagsimula na makipagkuntsaba sa mga estupido na mga ahente ng James Bond 007 sa United Kingdom, sa England. Si Christopher Steele na mesira ang ulo nun, yung MI6, kung tawagin, yun ang equivalent ng FBI, gumawa ng dossier. Ang ibig sabihin, inimbestigahan pa ilalim kung merong kuntsabahan si Vladimir Putin at si Donald Trump. Invento lang niya yun. Pinalaki ng media, pinanata ng SBC at saka ng CNN. Yan ang mga nangunguna. 2 taon. Isipin mo ikaw si Trump. Paano ka hindi magsasalita ng ganito? You have an agenda. You're CNN. You're fake news. You have an agenda. You're CNN. You're fake news. You have an agenda. You're CNN. You're fake news. Well, masisisi ba nila si Trump? At magandang ginawa ni Donald Trump. Hindi siya nakailam sa investigasyon. Ang dami nang nagagalit kay Trump for 2 years. Isa na ako. Sinasabi ko, bakit hindi niya sisantihin yung Attorney General na si Jeff Sessions na nag-recuse? Ang ibig sabihin umatras. Sinabi niya, hindi ako makikialam dyan sa investigasyon na yan. Kaya sabi ni Trump, karambas ka. Inilagay kita sa Attorney General. Tapos ngayon, hindi ka makikihalo dyan sa investigasyon na yan. Hindi ko sinasabi, nasaran mo yan. Sumama ka nang nakikita mo kung anong ginagawa ng mga FBI na yan. Hindi siya nakialam, hindi niya sinisante hanggang mapilitan na mag-resign. Yung isa na si Blumenthal, yun ang humawak, hindi rin niya sinisante yun. Sinasabi na halos ng buong Amerika, sisantihin mo yung mga yan. May balak sila na tanggalin ka dahil napagaganda mo ang takbo ng Amerika. Okay? Tapos, nang maintindihan nyo riyan, itong si latest na special counsel, malaki ang kapangyarihan nun. Hindi pwedeng makialam doon ang Justice Department. Hindi pwedeng pakialaman yun ng Kongreso. Hindi pwedeng pakialaman yun ng Korte Suprema. Sapagkat that's part of the separation of branches ng gobyerno ng Amerika. Katulad din dyan sa Pilipinas. Ngayon, si Robert Mueller ang inilagay para imbestigahan kung may kinalaman talaga si Trump doon sa pinasabog ng isang estupidong ahente ng United Kingdom na kumalat na kung saan-saan, nagsama-sama na yung tinatawag na si Assange, WikiLeaks, and all that. Investigasyon. 2 taon, araw-araw, nakukuliglig na kami rito. Walang sinasabi ang commentator umaga-umaga pa lang ng MSNBC at saka ng CNN, malapit nang makulong ang Pangulo ng Amerika. Sige lang si Trump. Report lang ng report si Trump sa mga ginagawa niyang maganda na nalalaman namin. Thanks to Fox News. Sapagat silang, at saka ang OAN, One American News, na ngayon ay lumalaganap na sa buong mundo. Sapagkat fair sila mag-report. Basta pag-uulat lang. So alam ng buong daigdig. Maganda ang takbo ng Amerika. By the way, as of yesterday, wala na. Palis lahat ang mga teroristang ISIS sa Syria. Durog, Miss Lourdes Escaros. Sinabi yun noong Huwebes
Sinabi ni Trump, siguro 24 oras na lang, yung mga natitira pa, dudurugin natin. Dinurog. Isa lang na matapang na reporter ang nando doon. Talagang nagre-report siya. Right there, naka-helmet siya. Nakikita niya na binabanata ng mga American soldiers yung mga ISIS. At pagdating ng mga fighter jets ng Amerika, durug-durug lahat. Yung isang malaking bahagi ng Syria. Walang natira na. Zero. Wala na. Yun ang tinatawag na caliphate. Samahan ng mga Hudas na terorista. Ngayon, kung meron pang uusbong, karamihan nagtakbuhan dyan sa Southeast Asia. Ewan ko kung paano nakakalis yung mga Hudas na yon. Pero at any rate, si Trump, ang sinasabi niya, ginugulo nila tayo rito sa ating ginagawa sa Amerika. Itong media natin, hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan ito. Eh siya mismo, sa social media siya nagtatalumpati sa Facebook, sa Twitter, at sa mga kagalang-galang na network dito na katulad ng Fox News, ng OAN, at ng mga pahayagan na naniniwala na dapat na suportahan ang magandang ginagawa ni Trump, hindi para kalabanin. Hindi sila naglalaro ng politics, yung mga journalistang yan. Kaya narito ang kanyang mga binigkas nung ang sinabi na nga na pagdating na yung report at patapos na yung investigasyon. At kahapon na tinapos na. Narito ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Coming roaring back. Toyota, $13.5 billion. We've created more than almost 6 million jobs since the election. Last year, our manufacturers reported the highest level of optimism ever recorded in a 40-year-old poll. And this year, we went up again. Went from 56%, and it stayed there for years, between 50 and 56, to 94%. They've never had anything like it. That's optimism. Think of this. More Americans are working today than ever before in the history of our country. Almost 160 million people. More than ever before, by far. These are, by the way, we're doing great in our deal with China. They were taking out $500 billion a year for many years from our country. I consider that we've rebuilt China. $500 billion, not million. Think of what that means. $500 billion a year. Yung $500 billion a year. Kayo mga journalista riyan sa ABS-CBN na bumibigkas sapagkat kayo pinuna ng mga bumibisita sa Facebook ng RMN USA. Ewan ko kung ano pangalan ng ugok na yun, ingkong kung ano yun. Sinasabi, uy, ang Amerika, baon na sa utang sa China. Ulul! Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Punta ka rin sa Amerika. Kung maintindihan mo kung anong takbo ng Amerika, dakdak ka ng dakdak yan sa ABS-CBN, hindi mo alam kung ano nangyayari. Sapagkat siguro kayo mga sosyalista at komunista. Alam ba yung sinasabi ni Trump na $500 billion na kinukuha ng China rito? Magmula pa yun ang panahon ni Reagan. Kaya umabot ng trilyon-trilyon ang pera nila na ngayon nawala na. Kaya ang negosyo nila ngayon, magpautang sa mga maliliit na bansa at pag hindi nakabayad, katulad ng ginagawa sa Afrika, kinukuha ang kanilang mga minahan, ang kanilang mga natural resources, sapagkat yun ang kontrata na ginagawa ng China ngayon. Parang 5-6. Pero ang bayad, hindi pera. Kukunin namin ang mga lupa nyo, kami lang ang magpapatakbo ng inyong mga natural resources. Daldal kayo ng daldal dyan sa ABS-CBN. Hindi nyo naintindihan yung sinasabi nyo. Bakit? Marami ba kayo ng mga komersyal, ng mga Chinese? You son of a guns? Narito si Trump sa pagpapatuloy niya tungkol sa China.
taking out of our country. And now they're paying us. They're paying tariffs on the products they're sending in, and we're negotiating, and they want to make a deal, and hopefully we'll make a deal, and if we don't, that's fine. And if we do, that's fine. It's got to be a good deal. It can't be a bad deal. We're so far down, it's got to be a great deal. If it's not a great deal, we'll never catch up. And their economy is way down. I don't want their economy to be down. I want their economy to be up, but their economy is down 32 to 38%. Narinig mo ba yan? Mr. ABS-CBN Incong? Kulang-kulang 40% na ang ibinagsak ng ekonomiya ng China. Inire-report niyo ba yan? Naiintindihan niyo ba yan? Kapagkat bayad sila ngayon ng bayad dito sa lahat ng produkto nila na ipinapasok, trillions and trillions of dollars ang na-accumulate na ng Federal Reserve ng Amerika galing sa China. Sino sinasabi niyo may utang? Bakit sila ngayon na nagbabayad dito sa Amerika? Niloko nila ang Amerika. That's what they did. Nang napakahabang panahon, itong Pangulong ito sinabi, that will never happen again. Hindi na mangyayari yan. At magmula ngayon, bayad kayo kalahating bilyon buwan-buwan, dolyares. Kaya trilyones na ang pumapasok sa buslo ng Amerika. And our economy, if you look at the numbers since my election, is up almost 50%. 50. That's some difference. Last week, as I said, Toyota announced a massive investment. They're going to be expanding factories all across our nation, and they're going to be soon building new ones. Ford is bringing hundreds of new jobs to Chicago and other places. Tremendous amount of car companies are coming into the great state of Michigan, and they're coming into the great state of Ohio. Volkswagen is creating 1,000 brand new jobs in the state of Tennessee, and Chrysler is building Detroit's first new car factory in a generation, so long ago, in a generation. Think of that. It's all about manufacturing, and we're bringing it back in record numbers. Nobody can believe it. We must not be dependent upon others for the resources we need to protect our people. Economy and strength is security, and it's all about security and national security. It's about loving our country. It's about loving our flag. You know that. We're also finally fixing the horrible trade deals that have cost our nation trillions of dollars, and where we've lost millions and millions and millions of jobs, like we were stupid people. They close a plant, they move it to Mexico, they make the product, they sell it right into the United States, no tax. All we end up is loss and no jobs. We get no taxes, we get nothing. That doesn't happen anymore. Under our New Deal, there's a tremendous financial disincentive to close up plants and move them to other countries. You're not going to see that anymore. USMCA. We've taken historic action to confront China's trading abuses because the days of stealing American jobs and our ideas and our wealth have come to an end, folks. They've come to an end. All right? Tapos na. It came to an end. Kaya mag-uusap, pupunta rito si Jinping. Medyo yung araw, binago nila, pero doon pupunta sa Mar-a-Lago, sa mansion sa Florida, ang mag-asawang Chairman Jinping ng China. Hindi sila pwedeng umasa. Doon na ngayon sa produkto. It's gone, it's finished. Kaya yung nawa ng nawa dyan sa inyo, I don't care kung ABS-CBN, GMA, I don't know. Ginagawa niyo mga tongo, mga Pilipino riyan. Mga journalist kayo, meron kayong mga sinumpaan. Nasasabihin niyo ang katotohanan, magsasaliksi kayo bago kayo magnananawa na katulad ng ginagawa ko. Pwede nyo i-contest?
na sinasabi ko? I can give you documents. Pwede akong kumuha ng dokumento sa Department of State. Sa State Department. Pwede akong kumuha ng dokumento sa FBI. Pwede akong kumuha ng dokumento direktamente sa White House. You son of a guns. Hindi yan base sa bunganga ni Trump. Yan ay base sa mga report ng mga pribado at ng gobyerno na pinag-uugma-ugma. Kaya humihina ngayon ang ekonomiya ng buong daigdig. Mapuwera sa Amerika. Dahil naapektuhan ng Europe, naapektuhan ng China. Sapagkat umaalis na ngayon doon yung mga planta, bumabalik na rito sa Amerika. At yung mga nagbabalak na dalhin sa Mexico, dalhin sa Canada, yung kanilang mga planta, no mas. Dahil ang utos ni Trump sa kanyang executive order, lahat ng aalis na kumpanya, tataripahan natin yung mga produkto nyo pagka ibinalik nyo na rito sa Amerika. Kanino nyo ipapadala yan? Doon sa Pilipinas o ukay-ukay? Sige, magbenta kayo doon ng Cadillac. Tignan ko kung sino bibili. It's just as simple as that. May politics ito eh. Para kayong mga nagtatalo-talo dyan sa Facebook, maintindihan nyo kung bakit gano'n. Yang mga ganyan, nangawan ng gawa, kadalasan yan, may mga kamag-anak yan ng mga journalista. Naging empleyado ko pa nga karamihan dyan eh. Hindi yung mga taga-ABS-CBN. Hindi yung mga taga-GMA7. Well, maybe mayroon doon sa GMA7. Pero tinrato ko ng maayos yun. Wala akong naging problema ron. Pero ako nasusunod. Ang katotohanan lang ang lalabas dyan sa mikropono na yan. Kundi tatagpasin ko ang leg nyo, metaphorically speaking, right there on the microphone. I have done that many times. Yung pumapapel. At karamihan, wala silang dokumento. At ngayong galit na galit si Trump na nangyari na umabot ng 14 na milyon ang mga illegal aliens dito na binabayaran namin para sila kumain, para bayaran namin ang renta ng bahay nila, para sila mabigyan ng food stamps, abay sobra na yan. Kaya krisis. Krisis. Kaya nag-declare ng emergency si Trump na kinakalaman ng Democrat. Dahil ang mga Democrat, walang pakialam yan. They believe in open border. Sabi nga ni Mark Labin, na isang kagalang-galang na commentator dito, bakit hindi nalang ipadala natin ang mga visa sa bilyong-bilyong mga tao sa buong daigdig? Sabihin natin, pumunta kayo rito sa Amerika, lalo na mga komunista, ang mga sosyalista, para tayo maging Nicaragua na at maging patay gutom na ang Amerika. You son of a bitches, you know? It's all hypocrisy. May hawak na iPhone. Sino nag-invento ng iPhone? China? Excuse me? Sino nag-invento ng Android? Sino nag-invento ng iPad? Sino lahat yan? American companies. Ninakaw ang mga copyrighted na pag-aari ng Amerika, ng China. Pinepeke. Mismo si Bill Gates nagalit. Sinabi niya, yung mismong nung unang lumabas ang iPad, sabi niya, bakit ganon? Yung ating version ng iPad, nagka-competition niya ang Apple, bakit ganon? $30 doon sa Hong Kong. Mukha yata hindi ganon ang presyo natin, pinagagawa doon sa mainland China. Lumabas sa katotohanan, ninanakaw ng mga hudas yung mga tinatawag na trademark. At yung trademark na yun, may mga engineering components yun. Ganon ang ginawa ng China ng mahabang panahon na pinabayaan ni Obama ng 8 taon at kasama na rin si Bush. Yun ngayon ang ginagawa ni Trump
kinalampag lahat sila ni Trump. Ngayon, wala siyang pakialam. Kaya maraming galit na bansa kay Trump. Kaya sa pagbintangan siya, ayaw niyan sa mga immigrants, ayaw niyan sa mga ganon, ayaw niya magpapasok na ibang lahi, xenophobia, you son of a gun, lahat na. Bakit kami nandito? Sa Amerika. At umaabot kami sa tugatog ng tagumpay na ang mga tauhan namin, mga Amerikano, na magagalang, iginagalang ang aming talino na napag-aralan namin sa sarili nilang universities, colleges, dito sa Amerika. Pero yung mga pumunta rito na naging patay gutom, pagbalik niya kung ano-ano kinakalat. Magnangawa ka, ingkong, susmariosip ka. Sino ang nanonood sa'yo sa telebisyon? Opinyon ko, mga stupid at siraulo. Kaya hanggang doon na lang ang kaalaman nila. Maging siraulo, maging pulubi. That's what you want? Hindi na ba uunlad ng Pilipinas? Dahil natutuwa kayo na mas maraming mahihirap? Kasi nauuto niyo yung mahihirap na yon, yung hindi na nakapagpapaaral ng mga anak. Ngayon, since nabanggit ko yung mga pulubi, meron akong personal knowledge na may umuwi dyan. Recently lang. Ito lang, itong mga nakakaraang araw. In fact, sinulat yata sa Facebook. Nagpunta rin siya sa Quiapo. Sumakay siya ng Lourdes ng public transportation. Tumating doon ng maayos, nagsimba. Pero doon sa Delentera, may kalabit sa likod niya na babae. Of course, nung tinignan niya, pulubi. So, ano malay nung balikbayan? Kung ano ang value ng piso sa inyo? Pulubi. Ibigyan, kung makakuha yung pulubi ng 50 piso sa loob ng isang araw, pagsama-samahin niyo, palagi ko, makakabili na yun ng kamatis at ng kung anuman para lumipas. So, binigyan niya ng piso. Alam mo raw ang ginawa nung babae? Halos inaway siya. Sinabi na, dagdagan mo naman, ano mabibili ko rito sa piso na to? Tinignan niya. Sabi niya, bakit? Hindi na niya inintindi dahil nagdadasal sila eh. Pagkatapos, sinalabit uli siya, ayan na niya yung piso mo. Wala namang mabibili yan kahit kape eh. Now, ang tanong ko sa iyo, yan ba ay laganap dyan? O ano, my first question is, ano ang posibleng mabili pa ng piso? Isang candy? Isang whatever? We have no God-dogged idea. You educate us, Ms. No. I think, ako hindi ko alam sa province, Don Lino ha. Kasi ako, lately, bumili ako ng candy, parang 5 piso 3. Candy. Tingi. Okay. Baka hindi maintindihan ng mga ibang, I think, hindi naman pwedeng hindi rin maintindihan. Baka kahit matagal kayo sa abroad, alam nyo naman kung ano ang tingi, di ba? Yung pira-piraso. Hindi kasi may mga kababayan tayo na, alam mo, kapag nasa abroad na, akala mo hindi alam kung ano yung nakalakihan. Oo, di ba? So, tingi. Ang 5 pisong tingi na candy ay 3 piraso. So, I think, kulang pa rin ang piso. Wala akong makita, wala ako matandaan na pwede pang mabili ng piso. Okay. Pero, tama ba yung ginawa nung pulubi na yon? Ay, hindi naman. Actually, dapat nga hindi na binibigyan ng pera ang pulubi eh. Dapat nga raw pagkain para wala silang choice. Kasi that's what I did before. That's what I do anyway. You know, I hate to say this. Pag ako nandiyo dyan, direktamente, isang tindahan, sabi ko, gumawa nga kayo ng maraming sandwich dyan, maghihintay kami. Bakit po? Yan, pati yung bilao mo na ano na yan. Doon sa Baklaran. May isang lalaki ron
na nakita kami. Pinigay ko yung bilao. Sabi ko, pamigay mo rin sa mga kasama mo rin. Saka yung mga sandwiches. I mean, tayong lahat, meron tayong goodness. Kahit tayo pilyo, sa ibang mga bagay. Pagdating na makakita ka ng kabayan natin, na gano'n ang sistema at nakakalat sila ron, may mga pulis nga eh. Pero yung pulis, hindi makapalag sa akin. Sabi, bawal. At sabi ng driver ko, boss, bawal ho yan. Nabibigyan. Bakit bawal? Bawal yung bigyan ng pera na ngayon yan eh. That was 3-4 years ago yata. You know, pero I still do that. Hindi ka bababa sa kotse mo? Nakita mo si Lola, nandoon sa harap ng simbahan ng Malate, ulanin, ang init, kung paano? Bibigyan ko ng 200-300 piso eh. Inawat ako ng driver. Ang sabi sa akin eh, boss, nakita niyo yung mga naka-standby na yon? Nakatingin sa inyo? Baka masaktan pa yan si Lola. Dahil kukunin nila yung pera na yan. Dahil yan mga bibilihan ng mga pinagbabawal na gamot. Nakikita yung ibinibigay nyo. Napakamot na lang ako sa noo. Pero pasikreto, inilagay ko pa rin dun sa, kamay nung si Lola. Direktamente kailangan makarating dun sa mga ganun eh. I'm sure na meron kayong mga programa riyan na katulad dito sa Amerika, yung mga homeless, kinukuha talaga. Sa New York, pinalalaki ng mga hudas, ng mga media na katulad dyan sa inyo. Okay, rami ng homeless. Saan yun? Baka makakita ng homeless sa New York. Sige nga, kung pupunta ka rin sa isang lugar, sapagkat yun, mga adik yun. Bumibiro yun ng mga pinagbabawal na gamot, mga lasenggo yun, at yung mga tamad. Nandito sila sa malapit sa subway. Kapupunta ron. Dahil hindi maganda ang amoy doon. Buong New York City, my goodness, aros kalahati ng Luzon yan. Ang laki yan. The largest city, the greatest city in the entire planet. The financial sentro ng daigdig. Pero yung mga galit, yung Amerika, lalo na ron sa California. Yes, I have attacked those people. Ngayon, naiiba na ang California, especially ang San Francisco. Pero ganun pa man, hindi nawawala ang ganda ng San Francisco. Yun lang mga kulukulumpol na mga nagda-drug addict doon, yun ang mga nagkakanda, loko-loko buhay. And mind you, may mga Pilipino ron, nakasama ron. Dahil, binibigyan sila ng pera eh. Binibigyan sila ng mga pambili ng kanilang pagkain ng gobyerno. Yung ba ginagawa dyan sa inyo, Miss Lourdes Escaros? Sapagkat malaking usapan eh. Alam mo, pagka nagbimerindal ka, maririnig mo yung mga kabayan natin, nag-uusap sila. Yung iba talaga, inosente na dahil hindi na nakakauwi dyan ng patagal na, lalo na may mga edad na. So try to educate us. Ano ngayon ang sitwasyon ng mga pulubit mahihirap dyan sa Manila? Akala ko wala na. No, marami. Hindi ho nauubos. Nadadagdagan pa. Humihingi po ako ng dispensa pero meron po tayong mga sasabihin. Baka sabihin napaka-anti-Muslim. Pero may every early September, basta dumating yung BER hanggang I think January, yung mga, tama ba ako Ryan, yung mga, bajaw, tama no? Yun yung mga bajaw na galing yata sa, kung di ako nagkakamali, sabi sa Mindanao, dagdadagsaan yan sa Metro Manila. Mas dumarami ang mga beggars every December. At kapag after December, nawawala sila. Pero nandoon pa rin, marami pa rin nagkalat na mga beggars sa iba't ibang parte ng Metro Manila. At sinasabi mo, galing yan sa Mindanao. Sabi nila, nagaling yun sa Mindanao. Pero kung titignan mo, magkano pa masahe from Mindanao to Metro Manila? I was going to ask you that. Yes, kasi kung beggar or mamamalimos ka sa Metro Manila, dapat yung pamasahe mo papunta rito, tinabi mo na lang yun. Nakapagsimula ka pa kahit pa paano ng maliit na talipapa or maliit na tindahan.
Oo, at kung magsama-sama sila, magkakaroon sila ng pagkakataon na like what you're saying na magtayo ng parang talipapa o magtinda. Sapagkat yung iba umuunlad na sa kanilang kawalan, people will have to survive. Kaya yung iba nagiging mayaman, hindi lang unlad basta-basta, mayaman. Si Bill Gates, anak ng mayaman yan, pero nagsimula ang business niya sa garahe. Garahe. At hindi niya makaya magpasweldo, nagpunta siya sa Mexico. Dinala niya yung mga partners niya ron. Sila Paul Allen at binayaran nila ng low wages base sa existing na minimum na Mexico nung panahon yung mga 1960s, ganyan. Nag-quit siya sa Harvard University. Pag-rest back dito sa Amerika, pinalaban niya yung isang kakompetensya na, nasa industriya ng computers. Doon na siya nakilala. Ganun yun. Kaya lang nakakagugulat na marami nagsasabi sa inyo riyan na mga pahayagan na wala na, malinis na mga nagpapalimo sa Metro Manila, wala ka na makikita. Ganun sabi ko, iniisip ko, well, I was there in March. Meron pa rin ako napuna. Hindi lang marami. Hindi katulad nun, rampant talaga. Wala ako nakita ng mga tumatawid sa kalye. Siguro nga, dahil umiiwas ako na mag-drive kami sa highway dahil nga medyo, pantulot ako sa traffic. Pero it's an interesting topic nang naiintindihan din yung value ng pera dyan sa inyo. So sa mga tweet, kung ano ba manananghali ang isang super, hindi naman pupunta yan sa Chowking or, Max. Kakain. Ganon. Magkano ang sasabihin mong gagastusin nila sa kanilang pananghalian? Siguro papatak ng, kung sa karinderya, 50 hanggang 70 pesos, kung di ako nagkakamali. Isang meal lang yun. Set kasi kanin, ulam, sabaw, yun. Siguro mga 50 to 70 pesos. So baka karaos na sila nun. First, one meal lang. Morning or tanghali or gabihan. Sa karinderya yon. Kasi kung sa mga food chains, ang per meal ay nasa 100 pesos pataas. Correct. So, I've seen that, natutuwa ako dahil nagpunta kami doon, tawagin dyan Savory, Savory. Natutuwa ako dahil doon malapit sa Mall of Asia kasi paborito ko yun Mupo kami ron, nakita ko yung mga presyo, tinitignan ko talaga. Meron ako nakita ron, 200 piso, gano'n, depende kung ano. Sabi ko, okay na ito, pero sino nakaka-afford nito kako? Magkano dapat na kinikita ng isang empleyado para dito mananghali o mag-dinner, okay, o mag-breakfast sa ibang mga bahagi. Kaya, nagiging interesado tuloy kami sa value ng inyong salapi. Dahil sa narinig ko ang usapan ng mga Filipino rito. Pero yung insidente na yon, hindi naman nakikinig sa atin ngayon yun. I still support na yun, dapat na bigyan ng salapi. Siguro, walang nagbigay sa kanya nung araw na yun, kaya nakapagsalita ng gano'n. Pero para isuoli yung pera, sabi, yun na lang yan, may hindi makakabili ng kapiyan, mukha yatang tinanggihan yung pagmamagandang loob. It's not the money na sinasabi nung mga, kilala ko naman yung mga nakausap ko matataas ang mga pinag-aralan nila. Sinasabi, hindi na nila naintindihan ngayon yung gesture. Hindi yung salapi. Kahit binigyan siya ng 100, hindi importante yon. Ang importante doon yung ibinalik niya.
Sana sinabi na lang yan, maraming salamat po, gano'n. At nakakakuha pa siya ng marami anyway. Ay, nako, hari manawari ay magbago sitwasyon ng Pilipinas. Ano ba ang may dadagdag mo pa, Miss Lourdes Escaros, sa inyong buhay Pinoy? Well, Diyan siguro sa mga kababayan Pinas. natin dyan sa USFA at yung mga nasa abroad, uwi na kayo, summer na. Painit kayo rito sa Pilipinas. Napakalamig sa inyong mga lugar nitong mga nagdaang mga araw at buwan. So, dahil summer na sa Philippines, uwi naman kayo rito, makapagbakasyon kayo. Oh yes, definitely. You know, I encourage them, you know, sa ating mga ibang programs dito, we encourage them to visit the Philippines. Ang sinasabi ko nga, the best. Dahil nga, ang pera nila, sino mo, ang palitan na halos 52, 53 sa mga tinatawag na black market. You know, kaya mas marami. Kaya bumisita kayo, makinig kayo kay Lourdes Escaros. Okay? At mahaba ang darating ng pera nyo sa pagbili nyo. Anyway, nais ko lang batiin yung mga taga University of the East, class of 1968. Hindi ko na kayo isa-isahin, okay? Binabati ko kayong lahat from here sa WRMN New York, okay? At lalo na yung naging mga kamag-aral ko, mga high school yun eh. At sa Jose Rizal Elementary School sa Pasay, binabati ko kayong lahat. At ako'y natutuwa na yung mga ibang taga UE High School class of 1968 ay nandito na rin sa Estados Unidos ng Amerika, yung iba nasa Australia, you know. So, kung may pagkakataon, yung inyong mga anak, ikapin nila na makarating dito sa Amerika o sa ibang bahagi ng daigdig. At huwag padadala sa mga sinasabi ng mga journalista riyan na anti-American. That's nonsense. Okay? Pero marami tayong kagalang-galang na mga journalista riyan. At pinagmamalaki ko mga journalista ng DZXL, RMN. Buhat dito sa WRMN New York, maraming salamat sa iyo. And what I'm saying is, like Lourdes Escaros, we'll see you next week dito sa Sapagkat Mahal Kita, Luzon, Visayas, and Mindanao. Paalam ko muna, panandalian. Thank you, RMN New York. Maraming salamat sa mga kababayan po natin sa USFA at sa iba't ibang panig ng mundo. Maligayang pakikinig until next Sunday. Thank you, Don Lino Celie mula sa RMN New York, USA. Sapagkat mahal kita. Naman sa RMN Guadalupe, Philippines. May Guadalupe talaga yan, syempre, di ba? Maraming Si Don Lino may New York, USA eh. Ako naman from RMN Guadalupe, Makati, Philippines. Mga kasama, thank you. Happy Sunday, everyone. Ingat, ingat, ingat. Mainit. Ako si Radyoman Lourdes Escaros. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita.